May mga gabi talagang kahit anong pilit mong ipikit ang iyong mga mata, hindi mo mapalampas ang ingay ng katahimikan. Gabi-gabing may bumubulong sa hangin, mahina, pino, parang tinig ng isang nawawalang kaluluwa. At sa pinakasulok ng isang baryo sa paanan ng bundok, may isang kwento tungkol sa isang dalagang hindi taga roon, isang dalagang tila may madilim na lihim, isang dalagang aswang na nagtago sa kubo ng binatang manunugis. Si Mando ay isang binatang mangingisda na minsang naging tagahuli ng masasamang nilalang. Bata pa lang siya, nasanay na siyang mag-isa. Iniwan siya ng ina noong sanggol pa, at ang ama niyang si Mang Lucio, isang kilalang mangkukulam sa kanilang baryo, ay pinatay umano ng mga nilalang na kinakalaban nito. Matapos ang trahedya, lumaki si Mando sa piling ng matandang albularyong si Kapinong, na nagturo sa kanya kung paanong harapin ang dilim na hindi kayang takasan ng mga ordinaryong tao. Pero simula nang pumanaw si Kapinong 1 taon na ang nakalipas, pinili ni Mando na iwan ang buhay ng pagtugis. Pagod na siyang makipaglaban. Pagod na siya sa dugo, sa kirot, sa pagkakawalay sa normal na buhay. Kaya lumipat siya sa kubo sa dulo ng bangin, sa pagitan ng kagubatan at ilog, tahimik, malayo sa gulo. Doon niya piniling tumira. Doon niya gustong limutin ang lahat. Isang hating gabi habang siya ay nagpapainit ng sabaw sa harap ng kalan, biglang humuni ang mga uwak sa itaas ng bubong. Isang bagay na hindi normal. Hindi naman panahon ng uwak. Wala ring dahilan para sila'y magtipon sa bubungan ng isang maliit na kubo. Sumilip si Mando sa bintana, pero wala siyang nakita kundi ang karaniwang karimlan. Hangin lang ang naroon. O iyon ang akala niya. Kinabukasan, habang siya ay nangingisda sa ilog, dumating si Jomar, ang kababata niyang tanging kaibigan, at minsan ay kasama rin sa pangangaso ng mga nilalang. Si Jomar ay isang taong palatawa, madaldal, at madaling mahalin. Siya ang tipo ng taong kayang gawing masaya ang pinakamadilim na gabi. Pre, balita ko may dumating daw na estranghera sa baryo. Maputi, mahinhin, pero ang mata parang may tinatago, kwento nito habang nilalantakan ang inihaw na tilapia ni Mando. Ano naman kung may dumating? Maraming dayo sa mga panahon ngayon, sagot ni Mando, sabay lunok ng sabaw. Pero pre, kakaiba daw talaga. Hindi kumakain ng bawang. Hindi rin lumalabas tuwing araw. At may nagsasabing may naririnig silang tila pagdaing ng hayop mula sa inuupahang silid ng babae tuwing hating gabi. Napakunot ang noo ni Mando pero agad din niyang iniwas ang usapan. Ayaw na niyang masangkot sa mga ganyan. Hindi na siya ang dating Mando. Pagkaraan ng ilang araw, isang gabi may kumatok sa pintuan ng kanyang kubo. 3 mahihinang katok. Hindi madalian, hindi rin padalos-dalos. Maingat. Parang may takot. Nang buksan niya, naroon ang isang babae. Maputi nga. Mahaba ang buhok, balingkinitan ang katawan, at sa ilaw ng gasera, tila kumikislap ang kanyang balat. May sugat ang babae sa braso, parang kalmot ng hayop. Maari po ba akong makisilong sandali? Tanong nito, halos pabulong. May humahabol sa akin. Hindi alam ni Mando kung bakit, pero pinapasok niya agad ang babae. Inasikaso niya ito, nilinisan ang sugat gamit ang yerba na natutunan pa niya mula kay Kapinong, at pinakain ng mainit na lugaw. Ano ng pangalan mo? Tanong niya habang tinatakpan ng kumot ang dalaga. Ligaya, sagot nito. Ligaya po ang pangalan ko. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Ligaya sa kubo ni Mando. Wala itong ibang dalang gamit kundi isang lumang bayong at isang itim na tela na palagi niyang tinatakpan sa bintana kahit umaga. Hindi siya lumalabas. Hindi rin siya nagkukwento kung bakit may humahabol sa kanya. Ngunit napansin ni Mando ang ilang bagay. Tuwing hating gabi, bigla siyang giniginaw kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang mga kutsara at baso ay parang gumagalaw ng kusa kapag wala siyang nakatingin. At minsan, nahuli niyang nakatitig si Ligaya sa kanya nang hindi kumukurap, parang may hinahanap sa loob ng kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang naglalabas si Mando sa likod ng kubo, narinig niya ang isang alulong. Hindi iyon aso. Hindi rin lobo. Isa yung tunog na parang hating-hati sa pagitan ng sigaw ng tao at iyak ng hayop. Tumigil siya, kinabahan, pero pinilit niyang baliwalain. Nang bumalik siya sa loob ng bahay, nakita niyang mahimbing ang tulog ni Ligaya. O iyon ang akala niya.
Kinabukasan, muling dumalaw si Jomar. Habang nagkukwentuhan sila ni Mando sa labas, bigla siyang napatingin sa bintana. Pre, sino yung nasa loob ng bahay mo? Nakilala ko lang. Ligaya ang pangalan niya. Bakit? Pre. Di ko alam kung ako lang, pero yung aura niya hindi normal. Kanina habang lumalakad ako papunta dito, may nakita akong anino sa may ilog. Akala ko baboy damo. Pero nang sumilip ako may pakpak, pre. Malalaking pakpak. At parang babae ang anyo. Hindi nakasagot si Mando. Gusto niyang maniwala na hindi si Ligaya ang sinasabi ni Jomar. Gusto niyang paniwalaan na isa lang siyang babaeng nawawala, naghahanap ng tulong. Pero nang bumalik siya sa loob ng kubo, wala na si Ligaya. Bukas ang bintana. At sa sahig, may naiwan, isang butil ng dugo, at isang balahibong itim parang sa uwak, pero mas makintab, mas kakaiba. Habang pinupulot niya ang balahibo, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Dahan-dahan siyang sumilip palabas, at sa anino ng buwan, nakita niya ito, isang nilalang na nakaupo sa sanga ng punong kahoy sa tapat ng kanyang bahay. Babae ang anyo. Nakalugay ang buhok. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, dahan-dahang lumingon ito sa kanya. Ngumiti. Hindi ngiti ng pasasalamat. Ngiti ng isang nilalang na natagpuan na ang matagal nang hinahanap. At bago pa man niya maisara ang bintana, bigla na lang itong nawala. Simula noon, gabi-gabi nang bumabalik si Ligaya. Pero hindi na siya kumakatok. At sa bawat pagbalik niya, tila mas lumalalim ang gabi. Mas umiigting ang lamig. At si Mando. Hindi na siya sigurado kung siya pa rin ba ang may-ari ng kubong iyon o kung siya na lang ang bisita sa tahanang pinili ng isang nilalang na gaya ni Ligaya. Pero ang hindi alam ni Mando, may dala si Ligaya na hindi lang panganib. May dala rin itong katotohanang matagal nang nakabaon sa lupa at sa kanyang sariling dugo. Simula nang dumating si Ligaya, hindi na naging payapa ang mga gabi ni Mando. Hindi man siya tuwirang sinaktan ng dalaga, ramdam niya ang bigat ng presensya nito, parang may laging nakamasid, nakatanim sa dilim ng bawat sulok ng kanyang kubo. Gabi-gabi siyang ginising ng mga bangungot, imahe ng mga matang pula, mga aninong walang anyo, mga tinig na pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung kanino galing. Minsan, sa isang panaginip, nakita niya ang kanyang ama, si Mang Lucio, nakaluhod sa gitna ng kagubatan, duguan ang mga kamay, habang may inaawit na orasyon. Sa likuran nito, isang nilalang na mukhang tao, ngunit may mga matang parang uling na naglalagablab. Nang lapitan niya ito sa panaginip, nilingon siya ng kanyang ama at nagsabing, hindi ka nila pinanganak para maging ordinaryo. Darating ang oras haharapin mo rin ang dugo nating isinumpa. Pagkagising niya, basa ng pawis ang kanyang katawan, at ang gaserang hindi naman niya sinindihan ay naglalagablab sa sulok ng kubo. Doon nagsimulang bumigat ang kanyang hinala. May koneksyon si Ligaya sa nakaraan niya. At kung totoo nga ang panaginip, hindi lang simpleng babae si Ligaya. Isa siyang paalala ng isang sumpang hindi pa tuluyang tapos. Sa sumunod na mga araw, napansin din ng mga tao sa baryo ang pagbabago sa paligid. Ang mga manok ay hindi na nangingitlog. Ang mga alagang baboy ay biglang namamatay. May nagsasabing may batang nawawala sa kabilang baryo. At ang pinakakinatatakutan ng lahat, may isa na namang matandang albularyo na natagpuang patay, tuyot ang katawan, walang dugo, at bukas ang bibig na parang sumisigaw hanggang sa huling hininga. Isang hapon, pinuntahan siya ni Jomar sa kubo. May dala itong balita, ngunit halatang nanginginig at maputla. Pre, hindi ko na alam kung totoo pa to, pero may nakita ako sa ilog kagabi. Akala ko anino lang, pero nang sumisid ako may nilalang na may buntot ng isda, balat na parang kaliskis, at mata na kulay jade. Tumingin siya sa akin, pre. At nagsalita. Hindi gamit ang bibig kundi gamit ang isip. Hindi agad nakapagsalita si Mando. Hanggang sa muling nagsalita si Jomar. Sabi niya, sabihan mo ang anak ng mangkukulam malapit nang bumalik ang ina ng kadiliman. Anak ng mangkukulam. Ulit ni Mando, bagamat alam niyang siya ang tinutukoy. Tumango si Jomar, saka iniabot sa kanya ang isang bagay na nakabalot sa dahon ng saging. Dahan-dahan itong binuksan ni Mando, at sa loob ay isang luma, ngunit makinang nakabibe, may ukit ng araw at buwan sa gitna. Sabi nung nilalang ito raw ang natitirang pusod ng karagatan.
Kapag inilapit mo raw to sa taong sinapian ng kadiliman, manginig siya. At kapag itinapat mo sa puso mo, malalaman mo ang tunay mong anyo. Hindi makapaniwala si Mando sa mga naririnig. Gusto niyang itapon ang kabibe, gusto niyang kalimutan ang lahat. Pero sa loob-loob niya, may bahaging alam niyang hindi na siya makakatakas. Nang gabing iyon, habang natutulog si Ligaya sa papag, palihim na inilapit ni Mando ang kabibe sa kanya. Sa una, walang nangyari. Ngunit nang dumikit ito sa dibdib ni Ligaya, bigla siyang napahigpit ng yakap sa kanyang kumot. Ang buong katawan niya ay tila giniginaw, at sa kanyang leeg, may lumabas na manipis na usok na kulay itim. Hindi na siya nagtaka nang biglang dumilat ang mga mata ni Ligaya, dilaw, maliwanag, at puno ng takot. "Anong ginawa mo?" tinig ni Ligaya, hindi galit kundi puno ng pangamba. "Saan mo nakuha yan?" Hindi siya sumagot. Hawak pa rin niya ang kabibe habang binabantayan ang bawat galaw ni Ligaya. "May karapatan kang malaman ang totoo, Mando," sabi ni Ligaya, saka siya naupo. "Pero huwag mong kalimutan na kahit anong galit mo sa akin, hindi ako ang kalaban mo." Tahimik si Mando. "Ako ang anak ng isa sa mga matatanda. Itinapon ako sa mundo ng mga tao dahil tumanggi akong pumatay. Sumpa sa aming lahi ang hindi sumunod. Kaya ako'y hinabol, itinakwil at ngayon tinutugis." "At bakit ka nandito?" malamig na tanong ni Mando. "Dahil ikaw ang susunod na layon ng kadiliman. At ikaw rin ang tanging may kakayahang pigilan ito." Sa sandaling iyon, muling bumalik kay Mando ang lahat ng alaala ng kabataan niya, ang mga gabi na ginising siya ng malalakas na tinig sa kabubatan, ang mga kakaibang halaman na tinuturo ni Kapinong, ang luma nilang aklat na may mga ukit ng mahika, at ang huling gabi bago siya iwan ng kanyang ama, isang gabing lumuluha ito habang paulit-ulit na sinasabing, "Patawarin mo ako, anak. Hindi ikaw ang dapat magmana." Ngayon, alam na niya ang ibig sabihin nito. Lumipas ang mga araw. Si Mando, bagamat tutol, ay nagsimulang muling buksan ang sarili sa mahika. Binuksan niya ang lumang bowl ni Kapinong at natagpuan ang mga dahon ng orasyon, ang mga anting-anting, at ang itim na baston na sinasabing hinubog mula sa ugat ng punong balete. Tuwing gabi, nag-ensayo siya ng mga dasal, mga panalangin sa sinaunang wika. Pinapainit niya ang kabibe sa apoy, inilulubog sa ilog, at sinasanay ang sarili sa pagdama ng enerhiya mula sa mga bagay. Si Ligaya naman, bagamat hindi lumalahok, ay laging naroon, tahimik, nakamasid, tila may dinadalang takot na hindi niya kayang sabihin. Ngunit hindi rin naging madali ang pagsasanay. Isang gabi, habang binibigkas niya ang dasal ni Kapinong para sa paglinis ng katawan, biglang dumilim ang paligid. Nawala ang apoy sa gasera, at mula sa labas ng bintana, may tumawag sa kanyang pangalan. "Mando eh." Isang tinig ng babae. Mapang-akit, malambing, pero malamig, parang tinig mula sa ilalim ng lupa. Nang sumilip siya sa bintana, wala siyang nakita. Ngunit sa kanyang paanan, isang bagay ang gumagapang. Isang kamay tuyot, mahaba ang kuko, at mainit sa balat. Pinigil niya ang sigaw, hinugot ang baston at mabilis na isinara ang bintana. Sa kanyang puso, alam niyang hindi iyon halusinasyon. Sila'y sinusubaybayan na. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Jomar at ibinalita na sa kabilang baryo, may 3 batang babae ang nawawala. Iniwan ang kanilang mga tsinelas sa tabing ilog, at sa lupa, may marka ng tila pakpak na nagdrag sa lupa. Mas lalong nagdilim ang tingin ni Mando sa sitwasyon. Hindi na lang ito tungkol sa kanya, kundi sa buong bayan. Isang gabi bago siya matulog, muling bumulong si Ligaya. "Hindi sapat ang dasal, Mando. May bagay ka pang dapat hanapin." "Ano?" "Ang mutya ng apoy. Isa ito sa 3 susing kayang tumigil sa ina ng kadiliman. Isa itong alitaptap na matagal nang itinatago sa puso ng bundok, sa isang kuweba na binabantayan ng diwata ng hangin. Ano nang kailangan ko para makuha yon?" Lakas ng loob. At paniniwalang hindi ka na ang Mando na iniwan sa bangin. Tumitig si Mando sa dilim ng gabi. Ang katahimikan ng paligid ay tila naghahanda sa isang pagsabog ng mga pangyayaring hindi na mapipigilan. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Ngunit hindi pa rin niya alam kung kaya ba niyang tumindig. At sa labas ng kanyang kubo, sa pinakailalim ng aninong hindi inaabot ng liwanag, may isang pares ng mata ang nakamasid.
Mata ng nilalang na matagal nang naghihintay. Mata ng ina ng kadiliman. At sa bawat tibok ng kanyang puso, papalapit na ang gabi ng pagkakatuklas ng katotohanan at pagkawasak ng lahat ng alam niyang totoo. Hindi pa rin mapakali si Mando kahit ilang gabi na ang lumipas. Kahit anong dasal, kahit ilang ulit ng orasyon ni Kapinong, hindi niya mapigilan ang pagsikip ng dibdib niya tuwing sasapit ang dilim. Hindi lang ito dahil sa takot sa mga aswang o sa pagbabalik ng ina ng kadiliman, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim ang tanong na hindi niya masagot. Bakit siya iniwan ng ama niya noon? Hindi iyon basta paglisan. Hindi ito yung tipikal na kwento ng batang iniwan at hindi na binalikan. Naalala niya pa, malinaw na malinaw, ang huling gabing magkasama sila. Dumidilim na noon, at habang hawak ni Kapinong ang itim na baston, tumigil ito sa harap ng gubat at sabing, dito lang ang daan. Sa dulo nito, may kapalit ang lahat. Pero hindi mo ito tatahakin. Ako na lang. At bago ito mawala sa kadiliman ng kakahuyan, tumingin ito kay Mando at muling binigkas ang mga salitang iyon, patawarin mo ako, anak. Hindi ikaw ang dapat magmana ng sumpa. Mula noon, hindi na siya bumalik. Hindi man niya inamin noon, tinalikuran niya ang lahat ng may kinalaman sa Mahika, dahil pakiramdam niya, ang lahat ng ito ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ama. Galit. Lungkot. Takot. Pinaghalo-halo sa puso niyang hindi pa handang humarap sa katotohanan. Ngayon, ilang taon ang lumipas, siya na ang humaharap sa parehong daan. Sa parehong sumpa. At sa parehong kadilimang bumabalot sa paligid. Habang iniisip niya ito, bigla niyang napansin ang kakaibang katahimikan sa paligid ng kubo. Wala ang huni ng kuliglig. Walang kaluskos ng dahon. Wala ni isang tunog. Tumayo siya, hawak ang baston, at dahan-dahang lumabas. Nakatayo siya sa harap ng kubo, tanaw ang malamlam na buwan sa langit, nang may marinig siyang mahina, tila pag-iyak ng bata mula sa gubat. Hindi ito sigaw ng takot, kundi parang iyak ng nawawala o nananabik. Mando eh. Tinig na halos bulong. Napalingon siya. Walang tao. Pero alam niyang may presensyang iba. Humigpit ang hawak niya sa baston. Muli niyang narinig. Mando, tulungan mo ako eh. Dumaan ang malamig na hangin, at sa gilid ng kanyang paningin, may dumaan, isang aninong mabilis, walang mukha, at tila pira-piraso ang katawan. Sinundan niya ito, papasok sa kakahuyan. Hindi niya napansin, pero sa bawat hakbang niya palayo sa kubo, ang paligid ay nagbabago. Ang mga punong dati tuwid, ngayoy baluktot na. Ang mga dahong maliliwanag, ngayoy nangingitim. At ang mga aninong sinusundan niya parami ng parami. Hanggang sa marating niya ang isang malawak na clearing, at sa gitna nito, isang batang lalaki, nakatalikod. Uy, tawag ni Mando. Anong ginagawa mo rito? Saan ang nanay mo? Dahan-dahang lumingon ang bata. Ngunit sa halip na mukha, ang nasa harapan ni Mando ay isang guwang, parang sunog na butas sa ulo, at sa loob ay puro itim na usok. Muntik siyang mapasigaw. Umatras siya ng mabilis, ngunit bago pa siya makatakbo, lumitaw mula sa mga puno ang tatlong nilalang, pawang payat, mahaba ang mga braso, walang mata, at nakanganga ng ubod laki. Hindi siya nagdalawang isip. Inihampas niya ang baston sa lupa at binigkas ang orasyong pangdepensa, isang sigaw ng sinaunang wika. Kumislap ang hangin sa paligid niya, at ang mga nilalang ay umatras, tila nasusunog sa liwanag. Agad siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa kubo. Hinal na hinal siya pagdating, basang-basa sa pawis at halos hindi makapagsalita. Dumungaw si Ligaya mula sa loob. Sinalubong ka na nila? Tumango siya, humahabol pa rin ng hininga. Anino mga nilalang, akala ko wala pa sila sa paligid. Hindi sila ang pinakamatindi. Padala lang sila. Mga mata ng ina. Gusto ka nilang subukan. Subukan sa ano? Sa takot mo. Muli siyang natahimik. Dahil totoo, kinakain siya ng sariling takot. Hindi lang sa mga nilalang, kundi sa sarili niyang kakayahan. Sa posibilidad na baka totoo nga ang sabi ng kanyang ama na siya ang dapat umiwas. Na baka hindi siya sapat. Lumipas ang mga araw at mas lalo siyang naging tahimik. Pinipilit niya pa ring mag-ensayo, ngunit hindi nabuo ang loob niya.
Hindi rin ito nakaligtas kay Jomar, na minsang sinabihan siya, "Pere, may pakiramdam ako na parang may iniwasan ka. Huwag mong hayaang kainin ka ng tanong. Hindi ka makakalaban kung puro tanong lang ang laman ng utak mo." Ngunit ang tunay na sagot ay nasa kanyang puso. Ang sakit ng pagkakabigo, ang trauma ng pag-iisa, ang tanong kung bakit tila lagi siyang iniiwan, una ang kanyang ina, na maagang namatay, at ngayon ang kanyang ama, na piniling talikuran siya. Lahat ng iyon ay parang mga tinik sa dibdib niyang hindi niya maalis. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga sa likod ng kubo, nilapitan siya ni Ligaya. Tahimik lang ito, pero dala ang kabibe, ang pusod ng karagatan. "Hinahanap mo pa rin ang sagot, ano?" "Hindi ko alam kung para ba talaga ako rito," sagot ni Mando. "Baka sa huli, isa lang akong dagdag sa listahan ng mga natalo." "Ganyan din ako dati," mahinang sabi ni Ligaya. "Pinaniwala ako ng mga matatanda na wala akong halaga dahil tumanggi akong pumatay. Kaya tumakbo ako, nagtago. Akala ko'y wala na akong silbi. Pero narito ka ngayon. Dahil kahit anong takbo ko, alam kong darating din ang oras. At mas mabuti nang tumayo akong may dangal, kahit matalo, kaysa mamatay akong walang ginawa." Tahimik si Mando. Mahigpit ang hawak niya sa baston. Sa malayo, may narinig siyang alulong ng aso, hindi basta tahol, kundi alulong na puno ng babala. Paglingon niya sa langit, ang buwan ay halos tabunan ng ulap. Dumaan ang hangin, malamig, at sa mga dahon ng puno, may mga bulong na tila nagsusumbong. Lumapit si Ligaya sa kanya, at inilagay ang kabibe sa kanyang kamay. "Kung totoo ang sinasabi ng diwata ng hangin, kailangan mo na ring hanapin ang mutya ng apoy. Doon mo mararamdaman kung sino ka talaga. At kung anong kakayahan ang nasa dugo mo. Paano kung wala? Wala namang kapangyarihang walang halaga. Ang tunay na tanong, kaya mo bang tanggapin kung sino ka talaga?" Hindi siya sumagot. Hindi niya pa kayang sagutin. Kinagabihan, habang natutulog siya, muling nanaginip si Mando. Nasa gitna siya ng apoy, umiikot sa kanya, hindi nasusunog ang balat niya. At sa gitna ng apoy, isang nilalang na may pakpak ng paniki, mata ng tao, at bibig ng ahas ang lumapit sa kanya. "Ano ang pipiliin mo, anak ng kadiliman?" Anang tinig. "Laban o paglubog?" Sa panaginip, hinawakan niya ang baston. Ngunit pagtingin niya sa kanyang mga kamay, nagliliyab na ito. Hindi siya nasasaktan pero alam niyang may nagbabagong nangyayari sa loob niya. Pagkagising niya, wala na si Ligaya sa kubo. Naiwan lang ang kabibe sa may papag at sa ibabaw nito may isang sulat. "Magsimula ka ng maglakad. Ako na ang bahalang humarap sa susunod na darating. Hanapin mo ang mutya. At hanapin mo rin ang sarili mo." Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Pero ang langit ay unti-unti nang namumula. At sa timog na bahagi ng kagubatan, mula sa bitak ng lupa, may unti-unting gumagapang na usok, itim, malagkit, at may mga matang nakakapit sa bawat himulmol. Dumarating na ang gabi ng pagsubok. At sa pusod ng dilim, naghihintay ang ina ng kadiliman, handang lunurin ang lahat ng hindi handang lumaban. Mabigat ang simoy ng hangin habang naglalakad si Mando sa gilid ng gubat. Nasa dibdib pa rin niya ang sulat ni Ligaya, sulat na parang pamamaalam, pero puno ng tiwala. Habang inaapak-apakan niya ang mga tuyong dahon at nagsusumiksik sa mga tinik na damo, daman niya ang lalim ng gabi. Wala pang buwan at ang mga bituin sa langit ay tila nagtatago. Sa bawat hakbang niya ay parang may mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Hindi na bago ang pakiramdam na ito, pero mas matindi ngayon. Mas malagkit. Mas mabigat. Mula pa noong gabing iyon sa clearing, noong nakita niya ang batang walang mukha at ang mga aninong nilalang, hindi na siya mapalagay. Hindi na lang ito basta takot. Para bang may bagay na unti-unting gumagapang papasok sa kanyang isipan. May boses na bumubulong, mahina ngunit paulit-ulit. "Hindi mo to kakayanin. Uulit ka lang sa ginawa ng ama mo. Takbo na habang kaya pa." Ngunit hindi siya tumigil. Nang marating niya ang paanan ng bundok ng makiling, huminto siya sa ilalim ng isang lumang balete. Doon nila pinagtagpo ng diwata ng hangin ang landas patungo sa mutya ng apoy. Ngunit ang daan ay hindi basta aakyatin, kailangan muna niyang pagdaanan ang tinatawag nilang apoy ng laman,
isang pagsubok kung saan makikita niya ang mga bagay na pinakatinatago ng puso't isipan. Pero bago siya pumasok, isang tinig ang tumawag. Mando, napalingon siya. Galing ang tinig sa kanan, sa masukal na bahagi ng kagubatan. At mula roon, lumitaw si Ligaya, duguan ang laylayan ng kanyang damit, pagod ang mukha, at may sugat sa kanyang braso. Ligaya. Tumakbo siya agad at inalalayan ito. Anong nangyari sa'yo? Sinubukan kong pigilan ang mga alagad ng ina, pero mas marami na sila ngayon. Mabilis silang kumalat. Maging ang mga albularyong kakampi natin, unti-unti nang nawawala. Tumitig siya sa mga mata nito. Nandoon pa rin ang tapang, pero may bahid na ng pagod at pangungulila. Hindi ka na dapat bumalik pa. Sinabi ko nang ako na lang hindi kita kayang pabayaang mag-isa, Mando. Isa lang ang ibig sabihin ng lahat ng ito, malapit na siyang bumangon. Kailangan nating unahan. Saglit silang natahimik habang dinadampian niya ng dahon ang sugat ni Ligaya. At habang ginagawa niya yon, napansin niyang nanginginig ang kamay niya. Takot pa rin ako, bulong niya. Takot akong mawalan ulit. Takot na hindi ko maprotektahan ang kahit sino. Lahat ng inibig ko nawala. Nanay ko, ama ko, baka pati ikaw. Hinawakan siya ni Ligaya sa kamay. Mando, hindi kita pinili bilang kasama dahil malakas ka. Pinili kita dahil hindi ka tumatalikod kahit durog na ang loob mo. Napatitig siya sa kanya. At sa sandaling iyon, may kung anong kapayapaan siyang naramdaman kahit panandalian. Pero hindi iyon nagtagal. Isang malalim na ugong ang sumambulat mula sa kalayuan. Kumalabog ang lupa, at mula sa itaas ng bundok, nakita nilang may itim na usok na lumulutang pababa. Pero hindi ito basta usok, gumagalaw ito na parang buhay. May anyo. May hugis. At sa bawat pitik nito sa hangin, namamatay ang mga punong nadadaanan nito. Nauna na siya, bulong ni Ligaya. Ina ng kadiliman. Hindi na sila pwedeng maghintay. Tumayo si Mando, humigpit ang hawak sa baston, at sinundan ang liwanag na unti-unting lumilitaw sa gilid ng bundok, ang daan patungo sa apoy ng laman. Habang paakyat sila, nagdilim palalo ang langit. Ang mga halaman ay tila nagiging itim, ang mga ibon ay nawawala sa paligid. At sa bawat hakbang, mas ramdam niya ang bigat ng takot. Hindi lang sa mga nilalang sa paligid, kundi sa sariling kalooban. Sa gitna ng landas, bigla silang hinarang ng tatlong nilalang. Isa'y mukhang bata, pero may 4 na mata. Isa pa'y mukhang matanda, pero ang balat ay parang balat ng ahas. At ang huli parang anino, walang katawan, puro usok lang, pero nagsasalita. Hindi kayo makakaabot sa apoy, bulong ng nilalang na anino. Hindi dahil hindi nyo kaya, kundi dahil ayaw nyong malaman ang totoo. Umalis kayo, sabi ni Ligaya, iniangat ang kabibe sa harap nila. Ngunit hindi sila umatras. Kaya't si Mando ang humakbang. Tumigil siya sa harap ng tatlo, at binigkas ang orasyong iniwan ng kanyang ama, isa sa mga pinakaunang aral na natutunan niya bago ito nawala. Sa ngalan ng liwanag ng dugo, sa alab ng aking laman, bumalik kayo sa anino. Kumikislap ang baston niya, at isang bugso ng liwanag ang bumalot sa kanilang harapan. Nagsisigaw ang tatlong nilalang, naglaho sa hangin, at naiwan ang daan papunta sa tuktok. Halos hindi sila makahinga sa bilis ng pangyayari. Nakita mo yon? Tanong ni Ligaya. Galing yon sa dugo mo, Mando. Hindi galing sa baston. Hindi galing sa orasyon. Galing sa'yo. Ngunit hindi siya nakangiti. Sa halip, mas lalo siyang nayanig. Bakit parang iba ang pakiramdam, bulong niya. Parang habang ginagamit ko ang kapangyarihang to, may iba ring nagigising sa loob ko. Hindi sumagot si Ligaya. Sa wakas, narating nila ang gitna ng bundok. Nandoon ang isang maliit na altar na gawa sa bato, at sa gitna nito, isang lumang lalagyan, tila banga, pero nababalutan ng apoy. Lumapit si Mando. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay. Hindi siya nasunog. At sa loob ng banga, nakita niya ang mutya ng apoy, isang maliit na pulang batong kumikislap na tila may apoy sa loob. Nang hawakan niya ito, biglang sumiklab ang paligid. Umikot sa kanya ang mga alaala, ang sigaw ng kanyang ina, ang huling sulyap ng kanyang ama, at ang tinig ng kadiliman na bumubulong ng pag-aalinlangan.
Isang sigaw ang lumabas sa bibig niya, hindi ng sakit, kundi ng paglaya. At sa kanyang dibdib, parang may nagising, isang kapangyarihang hindi niya pa nararamdaman kailanman. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa kakahuyan, isang matinis na tawa ang umalingaw-ngaw. Tama nga ang sabi ko, ikaw nga ang tagapagmana. Mula sa anino ng mga puno, lumabas ang isang babae, mahaba ang buhok, puti ang mata, at ang balat ay parang abo. Sa bawat hakbang niya, namamatay ang damo sa kanyang paanan. Ikaw ang anak ng aking kabiguan. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang ama mo. At ngayon, ikaw rin ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Si Ligaya ay agad humakbang sa harap ni Mando. Hindi ka pa niya handa. Umalis tayo. Ngunit si Mando ay nakatayo lang. Ang mutya ng apoy ay kumikislap sa kanyang palad. At sa loob niya, isang tanong ang gumugulo, paano kung totoo ang lahat ng sinabi ng nilalang na ito? Sa gabing iyon, sa gitna ng bundok, habang ang paligid ay nilalamon na ng dilim, hindi pa sila naglalaban. Ngunit ang laban ay nagsimula na sa puso ni Mando. At ang pinakamatinding kalaban ay baka siya rin mismo. Malamig ang simoy ng hangin kahit dapat ay mainit ang paligid dahil sa mutya ng apoy na hawak ni Mando. Nanginginig ang kamay niya hindi dahil sa takot sa nilalang sa kanilang harapan, kundi dahil sa mga salitang binitiwan nito. Anak ng aking kabiguan. Hindi pa rin siya makagalaw. Ramdam niya ang bigat ng mga salita. Ramdam niya rin ang mga matang nakatingin sa kanya, mga matang may galit, may hinanakit pero hindi banyaga. Para bang may pagkakakilala. Hindi ka pwedeng magpatinag, Mando, bulong ni Ligaya, nakahawak pa rin sa kanyang braso. Pero sa kanyang loob, may tinig na nagtatanong, bakit parang totoo ang sinasabi ng aswang? Ano ang hindi sinasabi sa akin ni Ligaya? Mabilis ang pangyayari. Isang iglap lang at naglaho sa harapan nila ang aswang. Naiwan ang makapal na usok at malamig na katahimikan. Ngunit hindi iyon ang pinakamabigat na iniwan, kundi ang pagdududa sa puso ni Mando. Pagbalik nila sa kubo ni Mang Ador, walang imik si Mando. Si Ligaya, kahit halata ang pag-aalala, ay piniling manahimik din ilang araw na silang nagpapahinga at naghahanda, pero ang katahimikan sa pagitan nila ay parang bombang handang sumabog sa bawat sulyap, sa bawat sikip ng hininga. Mando, putol ni Mang Ador habang naghahalo ng halamang gamot. May tanong ako, handa ka bang malaman ang totoo, kahit masakit? Tumango si Mando. Mas masakit na ang hindi ko alam. Ibinaba ni Mang Ador ang kahoy na sandok at tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi lang basta alagad ng dilim ang ina ng kadiliman. Dati, siya ay isa sa mga tagapangalaga ng mga mutya. Isa siyang diwata, kagaya ng ina mo. Napasinghap si Mando. Anong ibig mong sabihin? Diwata ang nanay ko. Tumango si Mang Ador. Diwata siya ng halakhak at lila, tagapag-ingat ng mga panaginip. Pero pinili niyang mamuhay bilang tao, umibig sa isang mortal sa iyong ama. Bakit hindi ko to alam? Tanong ni Mando, nanginginig na ang tinig. Bakit wala ni isa sa inyo ang nagsabi nito sa akin noon pa? Saglit na katahimikan. At sa wakas, si Ligaya ang sumagot. Dahil ako ang dahilan kung bakit nawala siya. Parang huminto ang mundo ni Mando. Dahan-dahan siyang lumingon kay Ligaya, nanlalamig ang balat at naninigas ang katawan. Anong ibig mong sabihin? Paos niyang tanong. Hindi agad sumagot si Ligaya. Tumayo siya at tiningnan ang liwanag mula sa bintana ng kubo. Tila may dinadalang bigat sa bawat salitang lalabas. Matagal ko nang alam kung sino ka, Mando. Bago ka pa man ipinanganak ako na ang itinakdang tagabantay mo. Pero sa isang gabing madilim, nung una kayong sinugod ng mga alagad ng kadiliman, ako ang nakatalagang bantay. Ako ang dapat na nagligtas sa kanila pero natakot ako. Tumakbo ako. Lumuhod si Ligaya sa harapan ni Mando, luhang bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Dahil sa takot ko, nawala ang ina mo. Nawala siya habang inililigtas ka. At ang ama mo kinain ng sarili niyang galit, naging halimaw rin. Hindi agad nakasagot si Mando. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo, magwala. Pero nanatili siyang nakaupo, nakatitig lang sa lupa. Parang may humigop sa lahat ng lakas niya.
Lahat ng alaala ng kabataan niya, ang kakulangan, ang tanong kung bakit siya iniwan, kung bakit wala siyang magulang, biglang may sagot na. Isang sagot na masakit kaysa sa iniisip niya. Tumayo siya. Lumabas ng kubo. At iniwan silang lahat sa loob ng katahimikan. Naglakad siya sa dilim, dala ang mutya ng apoy. Sa bawat hakbang niya sa kakahuyan, naririnig niya ang bulong ng mga nilalang ng dilim. Pero hindi siya natatakot. Hindi na yon. Ang nararamdaman niya ay halo ng pagkadurog at pagkalito. Ako ang tagapagmana ng liwanag, anak ng diwata, anak ng kabiguan, pero pinagtaksila ng tagabantay. Hanggang sa makarating siya sa isang parte ng gubat na hindi pa niya nararating. Isang tiwangwang na bahagi, puro putik at patay na kahoy. Dito, nakita niyang muli ang nilalang na anino, yung nakalaban nila noon sa daan. Balik ka, sabi ng nilalang. Tama ang ginagawa mo. Hindi sila dapat pagkatiwalaan. Lahat sila may lihim. Gagamitin ka lang. Anong gusto mong sabihin? Na hindi mo kailangan ng mutya para maging makapangyarihan. Nasa loob mo na ang apoy. Wala kang dapat sundin na propesya. Ikaw ang pipili ng sarili mong daan. Bakit mo to sinasabi? Dahan-dahang lumapit ang nilalang. At habang papalapit, unti-unti itong nagbabago ng anyo mula sa usok, naging tao. Isang pamilyar na mukha. Mukha ng kanyang ama. Mando, anito, anak ko, hindi ako namatay sa dilim. Pinili ko itong anyo. Pinili kong mawala dahil ayokong hilahin ka sa bangin ng kapangyarihan. Parang sasabog ang puso ni Mando. Hindi siya makapaniwala. Totoo ba to? Ang totoo, may 200 ka ngayon. Isa, ang landas ng mga mutya. At isa, ang landas ng apoy sa loob mo, galit, kapangyarihan, paghihiganti. Napaluha siya. At ikaw? Anong landas ang pinili mo? Ang landas ng pagkawala. Dahil ang tunay na kapangyarihan, anak, ay ang kakayahang hindi sumunod sa galit. Bago pa siya makasagot, biglang yumanig ang lupa. Isang napakalakas na ugong ang bumalot sa paligid. Mula sa kawalan, sumirit ang maiitim na anino at hinigop ang imahe ng kanyang ama. Isang sigaw ang kumawala, hindi lang sa paligid, kundi sa loob mismo ni Mando. Lele! Tumakbo siya, pilit abutin ang aninong lumalamon sa nilalang. Ngunit huli na. Wala na. At sa gitna ng lupaing iyon, naiwan si Mando mag-isa, pawisan, at nanginginig. Hawak pa rin ang mutya ng apoy, na ngayon ay tila umaapoy sa galit at lungkot. Nang bumalik siya sa kubo, tahimik ang paligid. Ngunit ang unang sumalubong sa kanya ay hindi si Ligaya. Kundi isang nilalang na hindi niya inaasahan. Si Mang Ador, nakahandusay sa lupa. Walang buhay. Sa tabi nito, isang simbolong nakaukit sa lupa, hugis mata, may luha, at nakapalibot ang mga itim na titik. Wala na si Ligaya. At isang piraso ng kanyang damit ang naiwan sa tabi ng bangkay ni Mang Ador. Nanginginig si Mando. Hindi niya alam kung buhay pa si Ligaya. O kung siya ang dahilan ng lahat ng ito. Sa dilim ng gabing iyon, tanging tanong lang ang naiwan, kapag ang liwanag ay nilamon ng sariling apoy, sino pa ang natitirang tagapagligtas? Umaga na pero tila walang liwanag ang sumikat. Sa paligid ng kubo, ang dating mabungang mga puno ay natuyo. Ang hangin, dati sariwa at malamig, ngayon ay parang hinina ng kamatayan. Bitbit ni Mando ang mutya ng apoy, nanginginig sa galit at takot, habang ang puso'y punong tanong at sakit. Ang katawan ni Mang Ador ay inilibing niya sa ilalim ng puno ng balete, tahimik at may dasal. Wala nang luha sa mga mata ni Mando, pero ang apoy sa loob niya ay lalong lumalakas. Hindi dahil sa mutya kundi dahil sa kawalan. At si Ligaya hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung nasaan. Buhay ba siya? Isa na ring traitor? O biktima ng mas masahol pang dilim? Walang ibang iniwang sagot kundi ang simbolong may matang may luha, at mga paang bakas papunta sa itim na kakahuyan sa dulo ng bundok. Doon, ayon sa sabi ni Mang Ador noon, nakatago ang pinakalumang pugad ng mga nilalang ng kadiliman, ang pusod ng lilim. At doon ngayon patungo si Mando. Sa bawat hakbang niya sa makapal na kagubatan, naririnig niya ang mga ungol ng nilalang. Mga aninong sumusulyap, kumakapit, sumusubok. Ngunit hindi siya tumigil.
Ang mutya ng apoy ay kumikislap, nilalamon ng pulang liwanag ang mga nilalang na humaharang sa kanya. Wala na siyang kinikilala. Isa lang ang nasa isip niya, tapusin ang lahat. Harapin ang ina ng kadiliman. At iligtas, kung kaya pa, ang kaibigang minsan niyang minahal. Nang marating niya ang gitna ng kagubatan, bumungad ang isang pabilog na altar, gawa sa mga ugat ng punong patay, nakapalibot sa isang hukay ng itim na tubig. Sa gitna may isang trono gawa sa mga buto. At naroon, nakaupo, ang nilalang na matagal niyang pinaghahandaan. Ang ina ng kadiliman. Hindi siya mukhang halimaw. Hindi rin siya mukhang tao. Ang balat nito ay tila usok na may anyo. Ang buhok ay parang aninong tumatango sa hangin. Ang mga matay itim na itim, walang puti. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang lungkot sa anyo niya. Sa tabi ng trono may isang taong nakagapos. Si Ligaya. Nanghihina, may sugat sa braso, ngunit buhay. Dumating ka rin, malumanay na wika ng ina. Nadala ka ng galit gaya ng ama mo noon. Wala akong pakialam sa kwento ninyo, sagot ni Mando. Palayain mo si Ligaya. Tapos maghanda ka. Dahil hindi ako alis hanggat hindi ko tinatapos to, tumawa ang ina. Hindi malakas, hindi halakhak, kundi mababa at puno ng lungkot. Ganon din ang sabi ng ina mo noon. At alam mo ba kung bakit siya natalo? Dahil pinili niyang magmahal. Umigting ang hawak ni Mando sa mutya ng apoy. Hindi kahinaan ang magmahal. Pero delikado, tugon ng ina. Lalo na kung mahal mo ang isang taong itinakdang sirain ka. Napatingin si Mando kay Ligaya. Nakayuko ito, tahimik. Ngunit may luha sa pisngi niya. Mando, totoo ang lahat ng sinabi ko. At tama ka. Kasalanan ko ang lahat. Pero hindi ako traitor. Hindi ako lumaban noon pero ngayon, kahit mamamatay ako, lalaban ako para sa'yo. Tumindig ang ina ng kadiliman. Hindi mo na kailangan pang piliin, Mando. Kung ibibigay mo sa akin ang mutya, bibigyan kita ng kapangyarihang hindi kayang tumbasan ng liwanag. Wala nang sakit. Wala nang tanong. Wala nang pagkatalo. Wala ring kaluluwa, sagot ni Mando. Sa isang iglap, nagliyab ang paligid. Ang mga ugat ng puno ay gumalaw, nag-ugat sa lupa at lumipad sa ere. Ang trono ay naghiwa-hiwalay, at mula sa hukay ng itim na tubig ay umakyat ang mga nilalang ng dilim, mga aswang, sigbin, tikbalang, manananggal, lahat ay sumusunod sa isang utos. Isang labanan ang sumiklab. Si Mando, bagaman mag-isa, ay parang hindi tao. Ang apoy sa kanyang mga palad ay sumasayaw sa bawat galaw, lumilikha ng mga alon ng liwanag na sumusunog sa mga nilalang. Pero sa bawat patay na kalaban, may bago pang dumarating. Parang walang katapusan. Hindi mo sila kayang labanan ng mag-isa, sigaw ni Ligaya. At sa huling lakas niya, nabali niya ang isa sa mga gapos gamit ang matulis na bato sa kanyang tabi. Tumayo siya, sugatan, at humawak sa kwintas na iniwan ni Mang Ador sa kanya, isang luma ngunit makapangyarihang pamana, ang mutya ng hangin. Bumuga ng bugso ng hangin si Ligaya, pinatalsik ang mga halimaw sa paligid ni Mando. Ngunit mula sa likod, dumating ang ina ng kadiliman. Tumalon siya sa ere, may hawak na itim na sibat, at papunta kay Mando. Mando, sigaw ni Ligaya. Pero si Mando, imbes na umatras, ay sumalubong. Isinaksak ang mutya ng apoy sa kanyang sariling dibdib. Isang silakbo ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, at sa mismong sandaling iyon, sa pag-aalay ng sarili, ang tunay na kapangyarihan ng mutya ay nagising. Isang dambuhalang liwanag ang pumulupot sa kanya. Nagliyab ang katawan niya, hindi para mamatay, kundi para muling isilang. Naging liwanag ang kanyang anyo, isang nilalang ng apoy at alaala. Nagbangga ang sibat ng ina sa liwanag ni Mando. Isang pagsabog. Lumikha ng alon ng kapangyarihan na gumising sa buong kagubatan. Nang magising si Ligaya, tahimik na ang paligid. Wala na ang mga halimaw. Wala na ang hukay. Wala na ang ina ng kadiliman. At si Mando, nakahandusay sa lupa. Nangingitim ang balat, parang uling. Pero buhay. Lumapit si Ligaya, niyakap siya. Walang ikaw lang. Tayong dalawa, Mando, bulong niya.
Ngunit bago pa nila madama ang tunay na tagumpay, isang malamig na hangin ang dumaan. At sa hangin, isang tinig. Wala pang tapos ang kwento kung ang apoy ay buhay, ang anino ay laging nasa tabi. Muling nagbukas ang lupa, at mula sa ilalim ay sumilip ang isang mata, kulay pula, hugis tao ngunit hindi tao. Si Mando, kahit sugatan, ay tumingin sa kanya. At sa mata ng bagong panganak na dilim, isang tanong ang muling bumangon, kung ang liwanag ay isinilang sa apoy, sino ang isinilang sa anino nito? Hindi pa tapos ang lahat. Ang katahimikan matapos ang labanan ay parang biglang paghinga ng isang mundong matagal nang pinipigil ang pag-iyak. Sa gitna ng mga abo, nasusunog pang dahon, at natuyong dugo ng mga nilalang ng dilim, nakahandusay si Mando, buhay, pero halos wala ng lakas. Si Ligaya, luhaan at putikan, ay hindi na iniinda ang sakit sa katawan, habang yakap-yakap ang binatang minsang naniwala na sapat na ang manahimik at mamuhay ng payapa. Pero mula sa ilalim ng lupa, bumangon ang bagong panganib. Ang pulang mata na sumilip sa huling sandali ng labanan ay hindi guni-guni lamang. Isa itong paalala na sa bawat tagumpay, may binabayarang halaga. Ang mutyang isinaksak ni Mando sa sariling dibdib, ang mutya ng apoy, ay nagising hindi lang ang kanyang tunay na lakas, kundi pati ang pinakalumang anino ng lahing aswang, isang nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng mundo. Isang sanggol na isinilang sa dilim, mula sa kapangyarihang iniwang bukas ng pag-aalay ni Mando. Nabuksan mo ang pinto, bulong ni Ligaya habang tinatapik ang pisngi ng halos wala nang malay na si Mando. At may isa pang tumawid. Sa mga susunod na araw, inilibing nila ang katawan ng ina ng kadiliman sa gitna ng altar. Hindi bilang parusa kundi bilang pagtuldok sa kanyang panahon. Hindi lahat ng halimaw ay masama, minsan, sila rin ay naging biktima ng pagkakalimot, ng kasinungalingan, ng kasaysayang pinili ng tao na huwag nang banggitin. Bumalik sina Mando at Ligaya sa lumang kubo, luma na ring parang sila. Ang sugat sa katawan ni Mando ay hindi madaling gumaling, pero ang mas malala ay ang sugat sa kanyang puso, sa pagkawala ni Mang Ador, sa pagkakadiskubre ng kanyang sariling dugo, at sa panibagong banta na hindi niya alam kung kailan babalik. Sa loob ng isang buwan, tahimik ang lahat. Parang bumalik sa dati. Walang aswang, walang sigaw, walang aninong sumusunod. Minsan ay naiisip ni Mando, baka yun na nga ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Pero tuwing gabi, pag siya'y nag-iisa, nararamdaman pa rin niya ang init ng mutya sa kanyang dibdib. At isang gabi, nakita niya si Ligaya sa labas ng kubo, nakatayo sa ilalim ng buwan. Hindi mo pa rin ako matignan sa mata, mahinang sabi ni Ligaya. Hindi dahil sa galit, sagot ni Mando. Kundi dahil sa bigat. Alam kong nilabanan mo siya. Pero hindi ko rin makakalimutan kung paano ka nagsimulang itago ang totoo. Tumango si Ligaya. Ako rin hindi ko makakalimutan kung paano mo pa rin akong piniling iligtas, kahit pwede ka namang lumayo na lang. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila, pero hindi ito malamig. May kaunting init. Kaunting pag-asa. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Ligaya. Hindi ko alam, sagot ni Mando. Pero hindi na ako pwedeng magkunwaring wala akong kinalaman sa dilim. May iniwan akong pinto at kailangan kong bantayan yon. Mula sa bulsa ng kanyang lumang bag, inilabas niya ang mutya ng apoy. Malabo na ang liwanag nito, tila nagpapahinga. Pero buhay pa rin. Aalagaan ko to. Hindi bilang sandata kundi paalala. Paglipas ng mga araw, nagsimula silang buuin muli ang kanilang buhay. Ang kubo ay inayos. Ang mga sirang bahagi ay pinalitan, at ang lupang nabahiran ng dugo ay muling tinamnan ng halaman. Minsan, bumibisita ang mga dating tinulungan ni Mang Ador, mga tao, diwata, at iba pang nilalang na may utang na loob sa kanya. Dala nila ang tulong, balita, at babala, may mga bulong-bulungan sa ibang bayan, may mga batang nawawala, may mga hayop na pinapatay ngunit hindi kinakain. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa ngayon, tahimik muna ang bundok. Isang gabi, habang tinatapalan ni Ligaya ang isang sugat sa likod ni Mando, napag-usapan nila ang tungkol sa sanggol na isinilang sa anino. Akala ko tapos na, ani Ligaya. Pero hindi pala talaga natatapos ang dilim. Lumilipat lang ng anyo. Lumalaki lang sa iba't ibang panahon. Ang tanong, sagot ni Mando, handa ba tayong harapin ulit kung bumalik ito?
Hinawakan ni Ligaya ang kamay niya. Basta magkasama tayo, hindi ako matatakot. At sa saglit na yon, kahit sa gitna ng madilim na gabi, may liwanag sa mata ni Mando. Hindi mula sa mutya. Hindi mula sa apoy. Kundi mula sa isang damdaming matagal na niyang nilabanan, ang pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, may narinig silang balita. Sa isang liblib na sityo sa kabilang bundok, may batang misteryosong pinanganak. Walang nagniningning na mata, walang itim na dila, ngunit may aninong sumusunod kahit wala namang ilaw. Iniwan ito sa harap ng bahay ng isang matandang albularyo, at mula noon ay binabantayan. Siya na nga, mahina at mabigat ang boses ni Mando. Pero sanggol pa lang siya, sagot ni Ligaya. May pagkakataon tayong baguhin ang takbo ng tadhana. Tumango si Mando. Hindi ko siya papatayin. Pero alagaan ko siyang malapitan dahil minsan, ang kinatatakutan nating maging halimaw ay nagiging halimaw nga kapag pinabayaan natin. Sa huling gabi ng taglamig, tumayo si Mando sa gilid ng bundok. Pinagmamasdan ang malawak na gubat na minsang pinuno ng dilim. Sa kanyang likod, naroon si Ligaya, tahimik ngunit palaging nandyan. Muli niyang hinawakan ang mutya. Ngayon, wala na itong liwanag. Tila natulog na ng tuluyan. Pero hindi niya ito isinuko, hindi rin niya ito inilibing. Dahil sa mundong ito, kailangang may magtanda sa kwento. Habang bumababa ang araw sa likod ng bundok, at ang liwanag ay unti-unting napapalitan ng anino, pumikit si Mando at iniisip ang lahat ng nangyari. Ang sakit. Ang pagkamatay. Ang pagtataksil. Ang paglaban. Ang pag-ibig. At doon niya naintindihan. Hindi nagtatapos ang laban sa isang tagumpay. Hindi rin ito nagsisimula sa isang pagkatalo. Ang totoong laban ay ang pagpili araw-araw kung susuko ka o lalaban. At kung pipiliin mong lumaban, hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging tao. Dahil sa mundong laging nilalamon ng dilim, ang pinakamalakas na liwanag ay hindi ang mutya, kundi ang puso ng isang taong hindi kailanman tumigil magmahal.